Ayan, ikaw, paano mo nalalabanan yung takot mo? Para sa akin kasi, pag pupunta ako sa lugar kung saan ako mag-e-explore, unang-una talagang ginagawa ko is mag-pray. Mm-mm. Kasi naniniwala talaga ako na kapag may protection ka ng prayer na galing sa puso mo, talagang poprotektahan ka at iiwas sa anumang kapahamakan. Ayan. Number one yan na isang tip ko, lagi kayong mag-pray kung mag-e-explore man kayo sa mga alanganing lugar. Yun, isa yun kung bakit ako nawawala yung takot ko. At kunyari, pupunta ako sa isang lugar, makakaramdam na ako ng kilabot. Iisipin ko yun, nag-pray ako. Kaya alam ko na dapat hindi ako matakot. Yun. So guys, good evening. Ngayon, samahan nyo kami ni Aya Ghostly Hour para puntahan natin ang public cemetery. Tingnan natin kung meron tayong makikitang nakakatakot o kakaiba sa lugar na to. Tara! Dito nga ay sinimulan na naming maglakad hanggang sa makarating kami ng public cemetery. Pero bago namin marating ang public cemetery, madadaanan muna namin ang madilim na daanang ito. Pag maliwanag, hindi naman nakakatakot ang daanang ito. Pero pagsapit ng dilim, dito ka matatakot dahil sa mga naglalakihang puno, maraming mga halaman at mga damo sa kapaligiran. Hanggang saan mo i-conquer ang takot mo pag sa ganitong lugar ka dadaan? Yan. Mapuno. Madilim. Ito guys yung daanan papunta sa public cemetery na. Para sa ibang residente dito ay sanay na sila sapagkat ito nga ay barangay road. Pero hindi pa rin maiiwasan sa iba na matakot kung ganito kadilim ang iyong daraan. Marami namang lusutan ng daanang ito pero pinili naming dumaan dito sapagkat dito nga ay madilim at nakakatakot. Lalo na kung dadaan ka dito ng madilim, hating gabi at nag-iisa. Kasama po natin ngayon si Aya Ghostly Hours. Dito na kami guys sa public cemetery. Ito pala yung memorial memorial garden. Ito pala sa kabila yung public cemetery. Ayan. Hindi naman tayo pwedeng pumasok dyan ng gabi kasi private kasi yan. So, nilalak nila yan pag gabi.
yung tapat niya. Yan. Yan. Ito na po ang public cemetery. Merong mga street lights pero kasi ganda nito. Dito na kami ngayon sa public cemetery. Kaya diyan ka. Mukhang natin mag-explore. Baka may house. Ayan. Ingat sa mga dinadaanan. Oh. Mahina yung flashlight ko din. Mahina yung flashlight ko. Wait lang. Shout out Flashlight Manila. Char! Ayan, kailangan talaga sa mga ganitong Flashlight Manila talaga dapat dito eh. Ayan.
Tingnan mo lang ano mo ha. Ayan guys, nandito kami. Baka malusot ka dyan. Public cemetery. Try natin. Nang set up ka na. Ito oh. Ano yan? Ayan. Yan oh. Minsan sa mga ganitong lugar, masusubok dito yung ano mo eh. Lalo na mga hindi sanay. Dito kasi sa public cemetery na to, marami dito napapalibutan ng mga kabahayan. So, dyan banda sa mga, dyan banda, marami mga bahay dyan. Yan. Pero kung ikaw, hindi ka sanay, tas maliligaw ka o mapupunta ka sa ganitong lugar, ng ganitong oras ng gabi, syempre, talagang matatakot ka. Lalo at pag hindi ka sanay. Ayan. Ako, shout out Flashlight Manila talaga. Hindi masyadong makita yung ano natin. Pero kung ano. Ano, ikaw? May naramdaman ka ba sa part na yun? Meron. Meron. Oo. Ano naramdaman mo? Dito nga kanina eh. Dito banda. Dito. Oo, dito banda. Diyan. Ako, pinagpapawisan na yung pakiramdam ko eh. Pawis na pawis ako. Pero kanina habang naglalakad tayo. Nakakatakot lang kasi dito sa mga ganitong lugar. Guys, is yung mamaya may ano, makatapak ka ng butas. Bigla na lang malulusot yung paa mo. Ayan. Ang init mo. Dito malamig na. Alam guys. So hindi kami masyadong magtatagal dito kasi hindi po kami nakapag-alam. Kasi kanina may sumita na kanina sa harapan. They exist. Yes. Maraming bahay dito guys, dun banda sa likod. So, syempre, yung mga nakatara dito, sanay na talaga sila sa ganitong ano. Yan. Sanay talaga sila sa mga ganitong surroundings. Pero syempre, yan. Always remember to fear no one but God.